Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi. Sino pong malungkot ngayon? Wala. Kumapit sa harapan. Magandang tanan sa inyong lahat. Ngayong gabi. Ngayong gabi sa inyong tanan. Ngayong tanan. Ngayong lahat. Sumasok. Magandang gabi po sa inyong kapatid. Ganito kasi lang yung boses. Pasensya na kayo, ganito lang yung boses ko. Hanggang dito lang yung level ng boses ko. Hindi siya pwedeng yung mag-post sa Magandang gabi po sa inyong lahat. Mark, pakilay di Mark. Welcome po natin si Rafael Jose Tagabila. Rafael. Sasiya. Mamaya, balikan natin siya. Okay, si Esmeria Tamayo. Yan. Pinsan ni Kay Tamayo. Si Merian. Dolma. Magandang gabi sa inyo. Welcome po. At kay Jenny Bay. Jenny Bay. Oy! Ikaw pala yung Jenny. Nakalang po Jennifer eh. Jenny pala. Oh. Amen. Welcome po sa inyong lahat. Welcome po kayong lahat dito, yung mga tinawag. Ayun, si Rafael Jose Bila. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Uno, dos, tres. Welcome! Amen. Praise God. Mga kapatid, kayo ay nandito sa CGPMI CGPMI, ano ba pangalan CGPMI? Hindi, anong meaning? Christ in Pastor. Christ in Pastor Ministry International. Okay? Ang itinataas po dito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? At hindi kami nagtataas ng ibang Diyos dito. Walang iba kundi si Jesus Christ at sa Kanya lang nakatuon, sa Kanya lang nakapokus. Walang ibang mediator kundi si Jesus Christ at naniniwala kami God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the Trinity. Amen? And si Jesus Christ is nagkatawang tao, isa fully man and fully God. You cannot explain in your mind. You cannot. Because He is God. Pero tayo, ma-explain natin yung mga sarili natin, bakit tayo tao. Amen? Tao tayo, may mortal body, at merong limitasyon ang kaisipan. Amen? Ang Diyos hindi. Ay, welcome pala si Carl. Carl, welcome. Si Carl, babalik lang. Magaling stars. Amen. So, we believe na yung si mama mo ba? Mother mo? Father. Father. We believe that He's in the heaven. Yeah. Because He accepted Jesus. Praise God. Alam niyo ba mga kapatid, sa panahon ngayon, you accept Jesus Christ as Lord and Savior and you have a fruit coming from your faith, right, to Christ Jesus. Yun pong importante. At kung meron kayong mga denomination sa inyong iniisip, ayaw ko sa ganitong church, ayaw sa ganito. Kapag si Jesus ang nasa itaas, siya ang lagi na itataas. That is the right church. Amen? So, dako po tayo. Ito po yung ating theme, spiritual warfare. Sino pong mahilig makipag-away dito? Ha? Dance? Amen. Makikipaglaban po tayo. Makikipaglaban tayo sa mga hindi natin nakikita, sa mga gumagambala sa atin, at sa nagsusulsul sa atin, at sa nag-a-accuse sa atin, at sa ang pinakamalupit ay he is a deceiver. Principalities, stronghold, yung power of darkness, the prince of darkness, which is Satan. Amen? Sino naniniwala kay Satan? Wala yaka. Sino naniniwala may Diyos? Amen. Si Satan naniniwala na Diyos si Jesus Christ. Pero hindi siya nagkasubmit.
Yan ang pagkakaiba na. Pagkakaiba ng nagsasabi tulad natin mga Christian kay Satan at sa mga hindi naniniwala kay Jesus. Kaparehas nila, Satan. Okay? Spiritual warfare. Ay, bago po tayo sa ating passage, kung tayo po tayo lahat mga kapatid. And this version is King James Version. Babasahin po natin siya sa King James Version. Sabi dito, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Explain kayo mamaya. Number 2, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. And when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded of the mouth of God. Let's pray. Lord, thank you, Lord God, for tonight. Salamat, Panginoon Diyos, for the privilege and opportunity na nandito kami, Panginoon. Salamat sa safe and protection, Panginoon, coming from your angels, Lord God, from east to west, from north to south, Lord God. We invite your Holy Spirit to be with us, to give us understanding and boldness, Lord God, in your word. Let your presence, Lord God, touch our hearts and our soul, our mind, that we will always align our will to your will, Lord God. And sa mga hindi pa namin alam, Panginoon Diyos, teach us, O Holy Spirit. Teach us. Because we believe that you are the God that surpasses all understanding. You are the God who knows everything. You are the omnipresent God, omniscient, omnipotent. Thank you, Lord God, for tonight. Let your word, Lord God, and your glory be displayed in this place, O Lord God. And we know, Jesus, that you are here. Thank you, Lord. Father God, for the glory and honor and praises is given. To my name, Jesus, and your name. Amen. Hallelujah. So, ito pong passage natin sa Matthew chapter 4. Ang passage po natin is Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Kaya lang, ang kinuha ko lang is 1 to 4. Ito po yung pagbabasa yung chapter 3 ng Matthew is about to sa baptism ni Jesus Christ. Yan. After niya mabaptize, ito na. Sabi dito sa number 1, mapapansin nyo, then was Jesus led of the Spirit into the wilderness to be tempted. I-correct po natin Sa wikang Greek po, sa wikang Hebrew, meron pong katumbas yan. Na ang katumbas is test. Kasi pag tempted, mapapansin nyo po tempted, God cannot tempted. God cannot tempt you at hindi ito nagmumula sa Kanya. Inaalaw niya ang temptation to see your faith. If it is nakalim sa Kanya, o nakalim doon kay Satan, o nakalim sa iyo. Amen? Tempted. Sa ibang salin nito ay tested. Amen? So, nililinaw ko kahit basahin yung Biblia, malilinawan kayo dito. Amen? Dito po sa passage na ito, dito po tinest ang ating Panginoon ng 3 beses. Yung lust of the flesh, pride of life, at lust of the eyes. Dito, ina-overcome niya. Na-overcome niya. Nagkaroon siya ng victory, although alam niya na siya ay victorious. Pinakita niya sa mga naniniwalang tulad natin na hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lang. Ang ibig sabihin tinapay dito, yung corruptible dito. Kasi yung word of God niya is incorruptible. Na nagagalit sa kanyang bibig. Amen? So, dako po tayo sa ating May tanong po ako sa inyo ulit. Hindi ako may tanong Tinanong ko kanina to, sino mahilig makipag-away?
Kahit ayaw mo, gusto mo makipag-away. Parang tahimik masyado. Gusto ko ng away. Para may peace ulit. Mas pag may peace ulit, parang masyadong tahimik. Gusto ko ulit ng away. Parang ganon. Sino yun? Walang away? Amen? Kapatid, ang pinag-usapan natin dito, lalabanan natin si Satan, hindi flesh and blood. Gagamitan natin siya ng Word of God. Amen? So sabi dito, believers should stand victorious in the midst of spiritual warfare. Spiritual warfare means na ikipaglaban ka saan? Sa kingdom. Pero nung tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior, you already victorious. You are a children of God. That is victorious children of God. At kapag hindi nyo po alam yun, dapat alamin nyo. Kung na kay Kristo ka na, nasa iyo na ang trophy, nasa iyo na ang championship, nasa iyo na rin yung, ikaw na yung victorious. Kaya lang, huwag kayo magpakampante. Dahil, nasa flesh pa tayo. Nasa corruptible body pa tayo. Amen? Amen. Believers should stand victorious in the midst of spiritual warfare. How to stand? Number 1, be ready in battle. Na. Ready. Kanina, ready ba kayo? Yung nagsabugan sa taas lahat. Ready ba kayo umuwi? Ready ba kayo paano mangyari? Ready ba kayo hindi pumunta dito sa church? Ready ba kayo nasa bahay lang? Ready ba yung labanan? True prayer ang nangyayari dito. Amen. Sabi dito sa verse 2, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward hungered. Means, kapatid, sa ating pakikipaglaban, hindi natin namamalayan na tayo ay gutom spiritual. Palagi lang tayo lumalaban, pero hindi naman natin alam kung anong pinaglalaban. Nakikisama lang tayo dahil gusto ni pastor. Pero nung nandun ka na, hindi mo alam pala kung anong pinaglalaban. Tama ka ng sama sa welcome, hindi mo pala kung anong binibenta. Kapatid ito, dapat lagi kang gutom. Lagi kang gutom sa salita ng Diyos. Itong kay Jesus Christ, nag-40 days siya. Alam niyo ba, may tubig ito. Hindi pwedeng walang tubig ito. According sa commentary, meron siya. Kasi, according sa body ng tao, hindi kakayanin kung walang tubig. Pagkain ng ilan dito. Pagkain yung bread, kaya nga bread eh. Pagkain physical. So, sino nakapag-fasting na dito? Ng mga 41 days? Wala. Baka, record yan. Talo nyo si Jesus Christ. Alam nyo ba yun lang ang maximum ng katawan ng tao? Ang fasting. Dahil ginawa ni Jesus Christ. Yan lang po. Ito po yung pangatlo. Sa verse 3. When the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, if you are the Son of God, sa ibang salin, command these stones be made bread. Kapag dumating sa inyo ang itong problema, itong temptation, ito si the roaring like a roaring lion. He is not a lion, ha? He is like a roaring lion that devours his soul. Yan, ha? With the tempter, nahirapan na naman ako. When the tempter came, ano po ang gagawin natin? Mga kapatid, sa mundong ito, maraming temptation. Marami. Marami kang gagawin, sino bang gusto mo ng Pinas? Di ba lahat tayo gusto natin umuwi? Sige, dito na lang tayo. Ayun yung sigot eh. Amen. Dito na tayo, ha? Sama-sama tayo dito. Alam mo ba? Hindi, tanong ko, di ba lahat naman tayo gusto umuwi ng Pinas? Amen. Gagawin natin para sa ating pamilya kung ano nakakabuti sa nila at alam natin tama. Dito sa nangyari dito sa UAE, kung mangyayari man
ang nakalagay din sa nakasulat na sa Biblia. Ready ka ba sa battle ng iyong faith? Kasi ang usapan dito, ang iyong kalagayan. Pinag-usapan natin spiritual warfare. Pero nung dumating na ang tempter, itong accuser, itong si Satan, actually dito, si Jesus Christ is direct ni Satan. Tayo hindi naman tayo direct na inatake ni Satan eh. Alam niyo ba sino matake sa kanya? Mga alipores lang niya. Pero tanong, hindi natin kinakaya. Bakit hindi kinakaya ng isang ng isang Kristiyano, ng isang believer? Dahil walang alam sa Biblia. Dahil hindi alam kung anong paggamit ng tama sa Word of God. Maaaring may alam ka, pero hindi alam. Nami-misuse mo ang paggamit dito sa misuse mo ang Word of God. Hindi mo na nagagamit ito ng tama. Sabi dito, Satan's borrow our Lord's weapon, which is the Word of God. Binaraw niya. Napansin niyo dun sa tatlo, ang sinabi niya, nasusulat. Diba? Nasusulat. Pag sinabi niya sa it is written, kahit si Satan, alam niya ang Word of God, hindi niya lang ginagamit sa tama. Kapatid, kahit tayong lahat dito, marunong tayo sa Word of God, without application, without seeking His righteousness, His holiness, only for the kingdom, yun ang ginagawa natin. Pero righteousness niya at holiness niya, wala rin po yung ano na yan. Hindi ko sinasabing walang kapangyarihan ang word ni Lord. Meron. Depende yan sa nag-receive at ina-apply. Bakit ang tagal ko ng Kristiyano? Siya nauna sa akin, ang tagal ko na siya nauna sa akin. Pero parang mas marami pa siyang alam at naging talagang yung karakter niya is lumabas yung fruit. Bakit? Tanungin mo sarili mo, wag siya. Ang tanungin mo sarili mo, when the tempter came, yung nagtitempt sa atin, yung nag-a-accuse sa atin in the spiritual battle, anong isasagot mo kung wala kang salita ng Diyos? At kung meron man, paano mo gamitin? Paano mo gamitin? Kapatid, kaya tayo nagkakaroon ng devotion and meditation ng Word of God. It's not for the other people to use it. It's for the devil at sa kanyang mga alipores. At before mangyari yon, dapat ikaw, equip ka niya. Equip ka ng Word of God. Paano magiging equip mo ng Word of God kung wala kang panahon sa Kanya? Alam niyo ba si Satan, tinitwist niya ang truth to be lie. Tinitwist niya. Sino dito ang gusto ng pagpapala pero ayaw magpakorek kay Lord? Ang gusto lang, Lord, I know you will bless me. You will provide whatever na gusto ko, Lord, kasi ikaw ay God the provider. Yun lang bang tingin mo kay Lord? The God the provider? Pero pag may ginagawa kang mali, o may nagagawa kang mali, ayaw mong kunin yung Biblia. Ang gusto mong kunin yung 1 Corinthians chapter 13, verse 4. God is patient. Love is kind. Pero yung si Lord mismo, ang magpapali sa'yo, ayaw mo tanggapin. Kasi masakit sa'yo. Tandaan niyo mga kapatid, kahit sino sa atin dito, kahit sa labas, kahit sinong tao dito sa mundong ito, masasaktan at masasaktan sa Word of God. Dahil hindi tayo banal. Magiging banal lang. Magiging banal pa. Dahil meron tayong corruptible body, yan ang nag-hindrance para ikaw ay maging holy. Dahil hindi mo naintindihan kung sino ang kalaban. Alam mo lang siya kung sino siya, si Satan. At naituro din dito ni Pastor Kati kung sino si Satan. Pero wala sa isip nyo na siya ay totoo. Ito lang ay katang isip. Ang nakikita mo lang yung kapitbahay mo, mukhang demonyo. Lagi kayo, demonyo yan. Yan ang laging sinasabi natin. Ang tanong, nakita mo na ba talagang demonyo? Mukha lang siyang demonyo sa itsura kasi ang tao mahilig mag-create ng mag-drawing, mag-create dito.
Tapos pag ipinasa niyo, ganitong mukha pala na ano, ni Satan. Ibig sabihin kapag ka ikaw ay kamukha ka ni Bentong, ano ka na? Yan ang mukha ni Satan. Pag kamukha mo si, ano ba dito, si Piolo Pascual. Ibig sabihin, angel ka, angel of light. Kapatid, kaya niya maging angel of light. According sa 2 Corinthians, kaya ni Satan maging angel of light. At si Satan ay hindi isa, katulad na sinasabi niyo may sungay. Pwede katabi mo lang. Hindi mo sinasabi katabi niyo physical. Spiritual ang pag-usapan natin dito. Si Satan ay spirit. Wala siyang body. Alam niyo ba ganito? Hindi porket nasa church tayo, nandito tayo, ibig sabihin walang mga demos dito sa loob. Meron. Paano nakakapasok? Dahil dala-dala natin dito. Ang alin? Number 1, kung may unforgiveness ka. Very simple ka. Kasama mo yan. Dumating ka sa church para magpaayos, dito. Tinuturo yung forgiveness. Tapos pagdating dito, feeling mo na patawad ka na. Paglabas mo, galit ka na naman. Kapatid, ang forgiveness ay hindi ka pupunta ng church para lang makuha mo yung forgiveness. Ang forgiveness ay nanggagaling sa iyong decision. And not your emotion. Kasi ikaw pahirapan yan eh. Tandaan niyo si Satan, kaya i-twist ang truth. Lalo na kung wala kang alam. Nakakalungkot lang, maraming mga believer ang laging nagpo-quote about sa Bible. Maraming nagpipreach about sa Bible. Kung ano ang text at kung ano ang ina-assume nila para sabihin at marinig ng iba na nakakarinig. Alam niyo bang ang pinaka-importante sa Christian is to know the Bible, to know the truth. May kasama ko sa trabaho, sabi niya, may sasabihin ako sa'yo, pero sabi mo yung katotohanan na. Okay. Pag sabi ko sa kanya, kung ano yung katotohanan na yun, saka na lang daw siya mag-church. Wala akong sinabing mag-church ka. Ang sabi ko, saliksikin mong katotohanan. Nagtanong ka eh. Saliksikin mong katotohanan. Hindi porket nag-church ka, inasasaliksik mo yung katotohanan. Magkaiba yun. Kahit pumunta kayo dito ng 10 beses, 1 milyong beses, kung hindi rin naman may apply nyo sa sarili nyo, wala din. Kahit gaano maraming preacher na marinig ka, maganda mag-preach, maganda lahat ang inilalagay, kung hindi magtitema sa'yo, wala pa rin. Nasa yung desisyon, kapatid. Yun ang nakakalungkot eh. Kapag ikaw may alam ka sa Biblia, may alam ka sa Word of God, ang alam mo ay panglaban sa iba. Kasi hindi mo sinasabing direct, pero nakikita sa gawa mo na ikaw ay mas magaling. Yun ang pinapakita ng isang taong ma-pride. Paano ka makikipaglaban sa spiritual battle? Paano ka magiging ready? Kung hindi pa ready yung soul mo to acknowledge God's word and strengthen your spirit, your inner man, which is your spirit, through the word of God. Walang masama. Kumain ka ng kumain, tumaba ka ng tumaba, basta matabakin yung spirit mo. Satan, target is your mind. Amen. His weapon is lies. Siyempre, ka-opposite eh. Kontra di kay Lord. Kasi Lord is the truth. At sinabi ni Jesus, di ba? I am the way, the truth. Walang ibang nagsabi niyan kundi si Jesus lang. Walang iba. Bukod kay Lord, siyempre, kay God the Father sinabi niyan. Pero kay Lord, sa ibang mga taong nagkatawang tao, si Jesus lang. Satan's target is your mind. Are you ready na targetin ni Satan ang iyong mind? Ang iyong kaisipan? Yung pumasok sa iyo na, halimbawa, ang mga lalaki, hindi ko nila lahat, pero lahat. Karamihan sa mga lalaki, ang
ang temptation is babae. Makikita mo yan sa Genesis nag-umpisa. Hanggang sa ngayon, kahit sa kasalukuyan. Sinita ka ng asawa mo. Hinawakan ka sa kamay. Kasi may dumaan na nakapula. Shake maganda. Hinawakan ka sa kamay. Hindi mo alam kung galit siya o ano. Pinipigilan kang huwag tingnan yun o mag-focus lang sa ano. Pero hindi ka nakinig. Tapos pag alis nyo, hindi mo alam, galit ka na. Galit na siya. Actually mga kapatid, hindi po yan tinatawag na ikaw ay inaandar ng asawa mo. Pinoprotektahan tayo ng mga asawa natin against sa atake ng kalaban. Kasi tayo mga lalaki, minsan, hindi natin namamalayan na ang target ni Satan ay ang lalaki, ang iyong mind. Hindi yan basta may temptation ka agad na gano'n. Target yan sa atin, mind. Maglalaro ngayon yan. Paglaro ngayon dito, magpaprocess yan sa'yo. Sa puso mo, okay to ah. Wala naman nakakakita. Lord, patawarin niyo ako. Baka unfair naman, palagi sa lalaki lang. Yung depensa po natin sa mind na tinatarget ni Satan, itong lies ni Satan sa life ng isang Kristiyano o sa life ng nakikinig ay walang iba kundi ang Word of God. May nakalagay nga dyan, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and shall be done. Kapatid, sa battle ng buhay mo, naging ready ka lang ba dahil nasa church ka? Naging ready ka lang ba nung tinanggap mo si Jesus Christ? Naging ready ka lang ba dahil may kasama kang Kristiyano? O after niya, nasa bahay ka na, relax ka na. Cellphone ka na lang. Kasi katatapos mo lang mag-church, katatapos mo lang mag-cellphone. Okay. Hindi nyo ba alam ang atake after? Ang atake ng kalaban after. Pero sabihin ko sa inyo, ang kalaban ay umatake ng 24/7. Pero ang penetration niya, alam nyo kung alin, after nyung magdalo dito. Before and after kayo pupunta dito, merong atake. Paano nyo lalabanan ito? Kanina may pasabog, di ba? Sino nagpanik? Sino nagpanik? Sino mga nagtatanong kay Pastora? Tuloy. Actually, wala namang problema kung magtanong kasi naniniburado ka. Kasi mamaya pagdating nyo dito, wala pa lang di ba? Tama naman yun. Kaya lang, sino yung nagpanik? Automatic sa tao, sa atin, kapag nagpapanik, nauuna, hindi ka agad nagtatrust kay Lord. Nagpapanik muna. Tapos, maalala mo na. Sabi ni Lord, pag namatay ako, I will gain the eternal life. The kingdom that heirs of Jesus Christ. You already inherit the eternal life, kapatid. Nandiyan na sa iyo yan, tinanggap mo siya. Huwag mong hayaang mawala. Hindi na mawala ang salvation. Depende sa iyo. A word of God is concerning spiritual warfare is in order. The name of Jesus is not a magic incantation that causes demons to flee from before us. Maraming nagsasalita, maraming nagdi-declare, maraming nagpapakali sa pangalan ni Jesus. Pero hindi po yan ang basihan at ikaw ay makakarating ng langit at ikaw ay totoong Kristiyano. Sa Bible, meron tinatawag dito sa Acts na si Sceva, yung mga anak ni Sceva, may 7 siyang anak. Ginamit niya ang salita ni Jesus para magpalayas ng demonyo. Pero anong ginawa ng demonyo? Di ba binugbog siya? Samantalang ang demonyo ay espiritu. Paano binugbog yun? Dahil sumapit sa kanila. Dahil hindi nila alam paano gamitin ang salita ni Lord. Yung authority na binigay sa iyo sa Christian, hindi mo alam kung paano gamitin. At kahit si Michael, si Archangel Michael, alam niyo ba nung pinalaban siya ni Satan, anong sabi niya? Hindi niya alam mo bang may kapangyarihan si
Archangel Michael na binigay ni Lord na pwedeng tapusin niya na yan si Satan. Pero ano na sabi niya? The Lord rebuke you. Always the Lord ang tatalo sa kanya. Always the word of God ang tatalo sa kanya. We have to focus, mga kapatid, on God. Not on demons. Napapansin kasi natin dito sa palagi makikita ka, walang usapan demons. Pag-usapan natin si God. Si God ang pag-usapan natin. Yung demons nandyan yan eh. Yan ang magbibigay sa'yo ng yan ang kahirapan dito. Nilalabanan natin sila through spiritual warfare, in spiritual battle, in spiritual realm. Pero mag-focus na kay God. Pag nakapokus ka, hindi ka niya atakihin basta-basta. Bakit? Walang kwenta eh. Hindi ka tinatalaban. Kasi bakit? Suot mo ang ularong ka. Ang focus na sinasabi dito kay Jesus Christ ay dapat yung sinasabi itong ready ka sa battle. Dapat yung salita niya ang nasa buhay mo. Wala nang ibang tinukoy sa Biblia kundi si Jesus Christ. Siya ang fulfillment ng lahat ng nasa isip mo. Pangalawa, standing victorious in the midst of spiritual warfare, you must rely on God's word. Sabi dito sa verse 4, but he answered and said, it is written, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. The devil doesn't fear your opinions. Kahit gaano ka kagaling dito at ikaw ang pinakamatalino at ang galing mong maging advisor, encourager, but hindi sa salita ng Diyos, hindi natatakot ang demonyo. Amen? Sino may devotion dito? Ang pagkikipaglaban sa darkness, sa spiritual realm, wala kang ibang weapon dyan na dala-dala na pang-opensa ay kundi ang sword of spirit, which is the word of God. Pero hindi ka rin naman pupunta kung hindi mo suot ang helmet of salvation mo at shield of faith mo. Dahil pag dumating ang araw na galing kay Satan at sa mga demonyo niyo, hindi kayo basta tatalaban. Hindi kayo basta uurong sa faith na meron kayo. The devil doesn't fear your opinions. Only God's word. Nung sinabing, it is written. It is written. Pag sinabing it is written, ito yung sinasabing word of God. Wala nang iba. 3 beses tinend ni Satan si Jesus. In-overcome niya. Sa anong paraan? Alam niyo ba si Jesus? Hindi niya sinabing, hindi siya Diyos ako. Kaya kung ano yung kapangyarihan ko. Kaya kitang pitikin at tanggalin ka agad dito. Ba't hindi niya ginawa? Gusto niyang ipakita sa atin, a holy man with authority and power coming from the Father. Yan din mga kapatid ang gusto ni Jesus gawin. Baka sabihin kasi natin, Diyos kasi si Jesus eh. Kaya niya si David. No. Ano sabi ni Jesus? Nung bago siya umalis, ang sabi niya, mas marami pa kayong magagawang himala kumpara sa nagawa ko dito. Sa mga naniniwala, lalong-lalo na sa hindi ako nakita. Ang faith, kapatid, that relies on God's word, ay may kapangyarihan, pabagsakin, ang obstacle, ang kalaban na hindi mo nakikita. Relying on God's power and truth of God's word, Jesus was willing to fight this battle as a man. Hindi po God. Hindi siya Diyos nung nakipaglaban siya kay Satan.
nung tinim siya. He relies on God's word. He relies on the strength of the God the Father. Naging submissive siya. Sino ang submissive dito? Wala. Sa asawa. Sa walang asawa. Kapatid, napakahalaga ang submissive. Pagiging submission. Kasi yan ang sign that you humble yourself. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, 17, all scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. All scripture is given by inspiration of God. Kino-correct ka, nire-reproof ka, this is the doctrine of God. Binibigyan ka ng instruction to have a righteousness coming from Jesus. Bible, Scripture, Word of God, dapat nandiyan sa atin yan, mga kapatid. Alam niyo ba si Jesus could stand, kaya niyang mag-stand kay Satan eh. At is-display niya ang kanyang glory na siya ay malakas, siya ay omnipotent. Pwede niyang gawin yun. Kahit sa mga reason, kaya ni Jesus. Pero mapapansin niyo, ano sinabi niya lang? It is written. It is written. We effectively resist temptation in the same ways Jesus did, by countering Satan's seductive lies by shining the light of God's truth upon them. You must rely on God's word. Wala nang iba. If you are ignorant of God's word, you are poorly armed in the fight against the spiritual battle, like this temptation. Kapatid, kung hindi mo siniseryoso si Lord, hindi mo siniseryoso yung salita ni Lord, hindi mo to ina-apply sa sarili mo, darating ang panahon, hindi mo to kayang gamitin. Dahil sa isip mo, may lies na penetrate ang iyong mind. Kaya mayroong truth. Kaya we have to rely on God's word. Para pag dumating ang battle, at ngayon dumadating na, at ngayon na mismo, ready ka. Amen? Number 3, bilis no? Standing victorious in the midst of spiritual warfare, walking in obedience. Sabi dito ni Jesus, sa Matthew, then was Jesus led out of the Spirit. Pag sinabi pong led, napapansin nyo, hindi pumunta rin si Jesus ng kanyang yung kagustuhan niya. Sino nagpapunta sa kanya? Si Holy Spirit. Kapag si Lord, dinala ka sa isang lugar at ayaw mo, kapatid, hindi ka nag-uubay sa kanya. Hindi ka nagtitiwala sa kanya. Walking in obedience means you submit yourself to God. Si Jesus, pinakita niya, He is the best example to all Christians. He submit to the Father, His will. He glorified the Father. At pagdating ng panahon, the Father will glorify Him. At ito pa, tinanong ko ito kanina, sino nagpa-fasting? Walang nagpa-fasting. Puro fasting.
Parang nakikipagsabayan sa sa ngayon, Ramadan. Diba? Kapatid, ang fasting kapatid, hinihingi ito ni Lord sa bawat Christian. Bakit? Palakasin mo ang espiritu mo. Palakasin mo ang espiritu mo sa pagpapasting muna. Kasi kung magpapasa ka kagad ng Bible, maraming temptation, maraming nakabalakid dito. Kapag nagpapasting ka, it's not about the food lang. It's about your cellphone, about ang mga ginagawa mo dito. Tanggalin mo, palitan mo ng Word of God. Tapos may kasama yung fasting and praying. Kasi pag nakikipag-usap ka kay Lord, ang tawag dyan is praying. Sabi dito, Satan knows scripture better than you. You don't beat him by quoting scripture at him. No weapon formed against me shall prosper, and every tongue which rise against me shall condemn. Ganun pa, di ba? Ang tanong, sigurado ka ba sa sinabi mo? Sigurado ka bang nagpe-penetrate sa soul at spirit in mind mo? O ginamit mo lang kasi sinabi ng iba? Sinabi ng Christian, sinabi ni Pastora. Ginagamit itong salita ni Lord, para sa iyo, kapatid. Para sa atin. Bago mo maipanglaban yan sa iba, bago kang maging ready sa battle, i-ready mo muna yung soul mo. Kung sigurado ka ba sa word na natanggap mo, o kung sigurado ka ba sa salvation na natanggap mo. O mamaya, pag nabigyan ka lang ng isang pinakagusto mo na pangyayari sa buhay mo, ipagpalit mo. Ang number one na nag-oppose sa atin, sa faith na meron ka, walang iba kundi ang pamilya mo. Wala nang iba. Number one yun. Ang mga kapitbahay mo, tsaka ang mga kasama mo sa trabaho, wala silang magagawa sa iyo. Pero pag pamilya ng usapan, may magagawa sila sa iyo na hindi ka magpatuloy. Tanggalin mo yan. Dito tayo mamamatay. Dito tayo mamamatay. Ganon ang mga di ba? Ito ang paniniwala ko. Ninuno ko pa ng ninuno ko. Ito na yun. Hindi ko tinatanggap yan. Ang kapatid, basa ka ba ng Bible? Wala akong pakialam dyan. Ang gusto ko, at yung kultura ko, na ngayon, is free ako. May free will ako. Dyan, wala akong free will dyan. Pag nag-attend ako dyan sa church, mababago na yung gagawin ko. Hindi na ako makakagala. Hindi na makakapunta ng sine na may kasama. Diba? Hindi na rin ako makakapaglaro ng PS5. Hindi na rin ako makakapag-basketball. Mawawala yung MVP ko. Hindi na rin ako makakapaglaro ng goal. Goal. Hindi na rin ako makakapagbiro ng may green zone. Hindi na rin ako makakapagbura. Kasi pag pumasok ako dun, feeling ko, napaka-righteous nila eh. Pagpasok ko dun, nakapagbura lang ako. Ang sarap magbura eh. Tapos uminom lang ako. Sabi nga ni Jesus, wala naman sinabi siya na yun nga una niyang ginawa eh. Alak eh. Di ba? Galing, di ba? Kinukuha mo yung mga nasa scripture para ipaglaban, hindi ka pa din. Sabi dito, Satan knows scripture better than you. You don't beat him by quoting scripture at them. Okay, Satan, kailangan mo itong i-apply sa sarili mo. Walking in obedience. You beat him by obeying it, and that's where power is. Ang power ni Jesus, malalaman mo na lumabas dahil mineditate mo siya. Hindi mo lang siya narinig, hindi mo lang siya binasa, mineditate mo siya. At pag nalaman niya ni Satan, nako, sabi niya, kung delikado tayo dito, yung kasabi niya, atakin natin. Yung asawa niyang atakin natin, medyo madaldal.
Diba? Yan ang takihin natin, para dandalan siya. Diba? We take captive every thought and make it obedient to Christ. Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, we take captive every thought to make obedient to Christ. Lahat ng nasa thoughts natin, lahat ng iniisip natin, dapat na kay Christ. Nag-obey tayo kay Christ. Diba? Sabi dito kay, diba? Sabi sa James 4:7, sabi dito, we can resist. The devil, he will flee from you. Satan will flee from you. Demons will flee from you. If you submit to God. It worked for Jesus and it worked for you also. Because it's the same word na ginamit ni Lord. His word. Scripture, it is written. Relying on God's word, walking in obedience and ready to battle. You know, nung sinabi dito sa Psalms 91 verse 11, tatapos ako ko. 11:12, sabi dito, for He will command His angels concerning you, to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against the stone. Sinabi yan ni Satan. Kaya mong kabisaduhin yung Psalms 91. Kaya mong i-memorize ang Psalms 91. Kaya mong i-memorize ang word of God. Okay. Explain. With your heart. Mahirap naman pala Roger mag-memorize tapos mayroon pang kasamang explain. Natural. Kailan ka nag-test nang wala kang explanation? Ang tempter ay dumadating para i-test ang faith mo. Hindi ka magiging ready sa battle kung ang faith mo kakarag-karag na parang sasakyan na pupugang-pugang. Alam niyo ba kapatid, Jesus is our ultimate example of resisting temptation in spiritual warfare. Observe how Jesus handled direct attack from Satan when he was tempted into the wilderness. Wilderness, yung ikaw lang na nag-iisa. Ikaw lang. Doon aatake ang kalaban. May kasama kang Christian, nandito tayo, okay, dami nila Talagang nagbabagay yung nila, faith. Ikaw lang mag-isa, abangan niya yan. Hindi naman 24/7 magkakasama tayo Matutulog ka rin, ikaw lang mag-isa Kakain ka rin din, ikaw lang din mag-isa. Hindi ka magyahiya, di ba? Kasi naka-budget ka lang. Diba? Kasi pag niyaya mo, baka kasama pa sa budget mo. Pwede kung yayain ka magyaya sa'yo. Each temptation combated with the words, the word of God. Lagi ko itong ini-quote yung sinabi dito. Sa ating passage, lagi naka-quote yung it is written. It is written. Walang ibang sinasabi doon kundi ang word of God. Pag pumupunta kayo sa church mga kapatid, ang pinaka-main dito is ang word of God. Bakit may praise and worship? To ready your mind, your soul, your body, to praise. At pagkatapos na mag-worship at mag-praise, uupo kayo, ready na makinig ng salita ng Diyos. At pagkatapos nito, may tayo sino-offering, ready na rin kayong bumigay, di ba? At pagkatapos ng tayo sino-offering, pwede na kumain, di ba? Ganun talaga nila. O di ba? Kumain ka ng spiritual, kumain din ng physical mo. Saan ka pa? Di ba? Kapatid, gawin natin yung ginagawa sa church. It's not because ito yung required, but because yung mga ginagawa yung mga worldly things ay napapalitan ng mga heavenly things na heavenly na gawain. Katulad ng alin, magdadalaw kayo ng donuts, magdadalaw kayo ng prayer meeting. Bakit namin inaano to? Ibinibigay sa inyo. Kasi ano mga paraan para hindi makaano sa inyo si Satan, makapasok. Pero makakapasok yan sa inyo. Pag, siyempre, ang usapan kasi dito, hindi ito yung Sabado. Ang usapan dito, yung weekdays nyo. Nasaan kayo? Walang gawain yung ganyan. Busy kayo sa trabaho nyo. Mas maraming kinakain na oras ang trabaho natin kaysa mag-worship tayo at kasama mga kapatiran. Pero kapatid, pag ginagawa mo ito sa trabaho mo, worship the Lord with the Word of God, that is the true worship.
True worship, it comes from your obedience. For your obedience. You have to be a obedient child to our Lord. And sabi dito, sa Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Our ultimate defense is the assurance that we have salvation coming from Jesus Christ. An assurance that no spiritual forces can take away your salvation. This salvation, you are saved by grace through faith. At hindi ito sa kakayanan mo. This is the unmerited favor ni God by His grace na natatamo natin. And our offensive weapon, walang iba kundi ang Word of God. Not your opinion or your feelings. Walang pakialam si Satan sa feelings mo at opinion niya. Opinion mo. Ang may pakialam siya, yung pagiging Kristiyano mong totoo. Yung pagiging believers mong totoo. Yung pagiging followers mo na totoo kay Jesus Christ. Yun ang may pakialam si Satan. Hindi niya atakihin ang isang taong nasa kanya lang. Hindi niya atakihin. Kahit nasa church kayo, hindi ibig sabihin na guarantee na kayo ay totoong Christian. Hindi ko sinasabing kayo, pwedeng isa sa inyo. Pwedeng ako, pwedeng tayong lahat. Pag hindi nyo gagawin, at hindi natin gagawin, to walk in obedience, in reliance in God's Word, ready in the body, spiritual warfare. Amen. Itayo po tayo mga kapatid.